Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng mga lokal na pamahalaan laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa nila para sa kanilang nasasakupan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission's Aksyon Laban sa Kahirapan. Umaga, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa live si Attorney Raj Sagarino Vidad, ang Municipal Administrator ng lokal na pamahalaan ng Bayambang, Pangasinan, upang pag-usapan kung paano ba yung convergence at pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya at mga katuwang na organisasyon ng inyong lugar para sa inyong nasasakupan. Attorney Raj, magandang umaga po. Hello, good morning, po sa ating lahat. Alright, so let's start from where Bayambang is. Pagdating po sa usapin ng kahirapan, ano po ang kalagayan, kasalukuyan ng inyong pong LGU? I'm very happy to say na ang laki na po ng pinagbago ng LGU Bayambang, no? From 2016 po, when the former mayor po, Mayor Dr. Cesar Tirado Quiambao, came to now, 2025, yung tinatag po ni former mayor na revolusyon laban sa kahirapan na ipinapagpatuloy po ng ating current mayor, Mayor Nina Jose Quiambao. So, I already mentioned yung revolusyon laban sa kahirapan. Sinimulan po namin ito ng 2018. Patuloy po hanggang ngayon. Ito po ay 10-year program from 2018 to 2028. Gumawa po kami ng Bayambang Poverty Reduction Plan kung saan nagkaroon po ng pagtitipon lahat po ng mga sektor, 14 basic sectors of our community, at sila po ang nag-identify ng mga problema ng aming bayan, at sila rin po yung mga sektor na to ang nag-identify kung ano ang solusyon para wakasan ang kahirapan sa bayan ng Bayambang. So we just recalibrated our Bayambang Poverty Reduction Plan last August 2024 kasi nga po parang inisip namin malapit na yung 2028. Yes. So 3 taon na lang. So ano na ba yung nagawa natin from 2018 to 2024 at ano pa yung mga dapat nating gawin, taking into consideration na yung epekto po ng COVID-19 pandemic sa aming bayan. Okay, so the plan is here. Ito po yung kanilang Yes. Bayambang Poverty Reduction Plan. At nakakatuwa na banggit ni Attorney Raj na yung mismong mga nasa sektor ang Yes. talagang nagawa nito at sila na nag-identify ng problema at ng solusyon. So may sense of ownership, ano? Yes. Alright. Opo. So ano po yung mga salient points dito? I think may mga anti-poverty trust kayo dito. Yes po. We identified 5 sectoral agenda, no? Sabi nung ating mga kababayan, kailangan natin itong mga agenda na to para wakasan ng kahirapan. Number 1, we have the agricultural modernization. Number 2, we have good governance. Importante po yan. We also have social protection and cultural development. We also have economic development, infrastructure development, and environmental protection and disaster resiliency. So ito po yung 5 sectoral agenda na nakaloob po sa aming Bayambang Poverty Reduction Plan. Itong aming Bayambang Poverty Reduction Plan or also BPRP, kino-consider po namin itong Biblia ng LGU Bayambang. Okay, so meron kayong guide. And I understand may team din na nagmo-monitor? Yes, we also have the Bayambang Poverty Reduction Action Team, making sure po ng atin pong mga programa sa BPRP ay nasusunod. Kasi may timeline po kami. Okay. So dapat hindi po nadidelay. Kung meron man pong delay, dapat hinahabol po. So yun po yung pinaka-function ng Bayambang Poverty Reduction Action Team or BPRAT. Alright, Attorney Raj, can you share or specify some programs na nabanggit nyo doon sa mga 5 agenda na inyo pong sinet dito? Yes po. So yung agricultural modernization, pinapalakas po talaga namin ang agricultural sector po namin, considering that Bayambang is an agricultural town. So, of course, yung mga farm machineries, pinapalakas po namin yan. Yun doon po sa aming social protection, we have the komprehensibong serbisyo sa bayan. Year 8 na po kami sa komprehensibong serbisyo sa bayan kung saan binababa po namin sa mga barangay lahat ng services sa aming LGU, sa munisipyo. We also have yung aming teenage pregnancy kasi in a way, lalo na po after the pandemic, medyo alarming po ng konti yung aming teenage pregnancy. Okay. I think it's common sa napakaraming LGUs. Yes. And then we also have po yung aming buklat-aklat, yung
kasi po ang ating mga kabataan ngayon masyadong nakafocus na po sa gadgets po, no? So we are encouraging them to, magbalik po sila sa love of reading. So marami po, environmental protection po namin. We are a consistent awardee of Kalasag. Okay. Yan, and we are also an SGLG, consistent SGLG awardee. So yun po yung mga, may housing projects din po kami. We have partnership with the Couples for Christ and Copville na housing project. Marami po, nakalagay po lahat doon sa aming BPRP. Alright, pagdating naman po sa usapin ng convergence, paano po ito na i-apply sa mga programa pong inyong nabanggit? Yes po. So, importante po yung convergence because we want to make sure that our resources are maximized dahil limited po ang ating resources, and we want to make sure also na yung ating pong mga community has ownership of the project. So, perfect example po, yung teenage pregnancy. So, we make sure na may convergence po yung ating Local Youth Development Office, ang ating Rural Health Unit, ang ating DepEd sa ating mga eskwelahan, yung mga civil society organizations. Yun. So, sa mga programa po na nakalagay po sa ating BPRP, very, very prominent po yung convergence po talaga ng mga different sectors. So, this is not just, kumbaga, the revolution po is not just a revolution of the LGU. Revolution po ito ng buong community, ng buong munisipyo. So lahat po ng programa namin, meron pong convergence. Alam niyo yung nabanggit mong revolusyon laban sa kahirapan, it only shows how serious, Yes. yung bayambang para labanan itong kahirapan sa inyong lugar. Yes po. Alright, so nabanggit mo na ito ay parang Biblia na ninyo, Yes. So bakit mahalaga na mayroong poverty reduction plan ang bawat local government unit? It's very important po because lahat naman po tayo, ang goal natin is to develop our community, to develop our local government. And gusto naman, lahat ng programa natin actually is geared towards ending poverty in our jurisdiction, in our locality, di ba? Pero ang hirap kasi kapag walang plano. Parang ang hirap kasi kung iba't ibang direksyon. So the BPRP is like a roadmap for everyone para pare-pareho po tayo ng patutunguhan. Kaya nga po, even our CDP, yung aming Comprehensive Development Plan, yung aming AIP, yung Annual Investment Program po namin, nakasentro po around our Bayambang Poverty Reduction Plan, or sa ibang lugar ang tawag po ay Local Poverty Reduction Action Plan. Nakasentro po yung lahat ng mga plano namin, even our Gender and Development po na program, nakasentro din po sa aming Poverty Reduction Plan. And I hope this will serve as a model and inspiration for Yes. other local government units na talagang Sana po. seryosohin itong kanilang reduction plan na ito at Yes. may team na magmo-monitor Yes po. para Yun po masiguro yung- na on track. We're very proud po kasi hindi lang po ito compliance for us. Kasi Okay. for some siguro, sige gawa na tayo ng LPRAP because the DILG or the NAPC is mandating us to submit one. But ito po talagang sineryoso namin. Yung amin pong Anti-Poverty Summit noong 2018 ay with the guidance po of the National Anti-Poverty Commission. So from the beginning, even the recalibration of our BPRP, katuwang po namin ng National Anti-Poverty Commission. So ganun po kami kaseryoso sa aming anti-poverty drive sa LGU Bayambang. And kami na mismo, actually po noong 2018, naglagay po kami ng time capsule. Okay, oh wow, So, very ang- symbolic ala. Very Okay. symbolic. So, dun sa time capsule, nakalagay doon, napanalunan ba natin ang ating revolusyon laban sa kahirapan? So, in 2028, You're gonna open it. Okay. we are gonna open it. Okay. And we're going to ask ourselves, kaya po talagang puspusan po yung aming effort dito sa aming BPRP. May timeline po kasi kami na sinusunod dyan. And kami yung nag-impose sa sarili namin na kailangan mapagtagumpayan natin yung revolusyon because in 2028, we are going to answer that question. And hopefully, ang sagot namin dun sa tanong na yun ay, oo, napagtagumpayan namin ang revolusyon. At nanalo tayo dito sa Yes. revolution laban sa Opo. kahirapan. Alright, I want to touch on the agriculture pillar and sector agenda Yes. na yun. Ano yung pangunahing produce pa sa inyong lugar? Oh. And also, paano nyo natutulungan yung mga magsasaka para sa pagtaangat pa ng kanilang estado ng buhay? Yes, so we have onion. We are Okay. the number one producer of onion in the region. Kami din po ay sa corn, corn belt of Pangasinan. So it's nice. I'd like to share din po na kahapon po kakaalis lang po ng UPLB, National Pest Control Center. Nagkaroon po sila ng 3-day
2-day training, pangatlo po yung kahapon, na nagbumisita sila sa buong Bayambang at sa mga farmlands because tinuturuan na lang mga farmers namin kung paano yung mga peste, paano kontrolin. So, we have a strong partnership with the UPLB. Yun po, isa po yun sa mga recent na mga efforts po namin. And then we also have e-agro. So e-agro, the way we describe it is like the Shopee of farming. Okay, so may digital market na rin for the farmers. So for the farmers, lahat po ng farm inputs nila, pwede po nilang bilhin sa e-agro at a lower cost. Okay. And then they can also market their produce sa e-agro at a higher price naman din po. And then, ang pinaka-salient din po na feature ng e-agro po ay pwede pong umutang yung ating mga farmers without collateral. Because na-realize po kasi namin na ang reason kung bakit yung mga farmers natin, may cycle po kasi sila, di ba, na uutang, ang taas-taas ng interest para po magamit nila sa kanilang pagpa-farm. And then, yung kikitain nila dun sa farm, pangbayad lang yun ng utang nila sa napakalaking interest. So, ang matitira na lang sa mga farmers natin, maliit na lang. That's why, sila palagi ang pinakamahirap na sektor ng ating community. So, what we did was, babaan natin yung interest, no? Tanggalin natin yung middleman kasi usually ang kumikita yung middleman. So, ang middle person. So, ang gagawin natin ay direkta na nilang mas-sell yung produce nila. Tatanggalin na natin yung middle person para direkta po yung kita sa kanila. Yun po yung beauty ng e-agro, which was conceptualized po by our former Mayor, Dr. Cesar Quiambao, na pinalalakas palalo ng aming current Mayor po, Mayor Nino sa Quiambao. Well, I see and I feel that this is very close to your heart because you're also heading the BPRAT dun sa inyong lugar. And also you came from NAPSI. Yes. Diba? Matagal po akong nagtrabaho sa NAPSI. Alright, well, we congratulate you, of course. Thank you so much po. At ang bumubuo ng Bayambang Local Government Units sa inyong itong poverty reduction plan na ito at sa mga aksyon na nakapaloob dito na patuloy ninyong ginagawa at minomonitor sa inyo pong lugar. Maraming salamat po. Well, maraming salamat po. May mensahe po ba kayo sa ating mga I hope po, no, ang message ko siguro po sa ating mga local government units, no, I think para sa akin personally, I really believe po na the key po to development ay nakasalalay po sa ating mga local government units. Kami po yung mga, kumbaga, sundalo sa baba and kailangan po talagang seryosohin yung anti-poverty drive po. Sana po yung mga LPRAP po natin is not just mere compliance, kung talagang seryosohin po natin yung anti-poverty drive po, anti-poverty programs ng ating local government, I really believe that we can end poverty po sa ating mga localities. Okay, kaya naman, Attorney Raj, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan. Attorney Raj, thank you very much. Mabuhay po kayo. At